Ang misteryo sa ilalim ng buwan sa isang liblib na baryo ng San Roque, kung saan ang mga bahay ay yari sa kawayan at nipa. May isang lumang alamat na bumabagabag sa isip ng mga tao. Ang misteryo sa ilalim ng buwan. Ang baryo ay nakatago sa panan ng bundok kawayan. Isang tahimik na lugar na tanging sinisikatan ng araw at tinatanglawan ng buwan sa gabi. Si Elena, isang dalagang may matalas na isip at di pangkaraniwang kuryosidad, ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Ngunit isang gabing bilog na bilog ang buwan. Habang naglalakad siya pauwi mula sa bahay ng kanyang lola, may napansin siyang kakaiba. Sa gitna ng palayan na tinatabing ng liwanag ng buwan, may umaagos na kulay asul na liwanag mula sa isang malaking bato. Ito ay hindi ordinaryong bato. Ito ay ang batong itim na matagal ng pinangangambahan ng mga taga San Roque. Sinasabing ito ay tirahan ng isang engkanto o di kaya ay lagusan patungo sa ibang mundo. Dahil sa kanyang pagkausisa, dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit, lalong lumalakas ang asul na liwanag. At nakarinig siya ng mahinang bulong na parang musika. Ito ay hindi nakakatakot, bagkus ay nakakaakit. Nang malapit na siya, nakita niya ang pinagmulan ng liwanag. Isang kristal na parang nakadikit sa batong itim na umaapaw sa kakaibang enerhiya. Sa pagitan ng mga bulong, may narinig siyang pangalan, Lyra. Kinabukasan, kinalugad ni Elena ang lumang aklat ng kanyang lola tungkol sa kasaysayan ng San Roque. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, nakita niya ang isang pahina na naglalaman ng alamat ni Lyra. Ang tagapag-ingat ng buwan, si Lyra raw ay isang diwata na itinalaga upang pangalagaan ang balans ng kalikasan at ang batong itim. Bago siya maglaho, iniwan niya ang kristal upang bantayan ang baryo. Kapag umilaw ito ng asul sa ilalim ng buwan, nangangahulugan daw itong may banta sa kalikasan o ang baryo. May banta, bulong ni Elena. Noon niya naalala ang mga balita tungkol sa isang malaking kumpanya ng minahan na gustong magmina sa bundok kawayan. Ayon sa mga chismis, ang minahan ay magdudulot ng matinding pinsala sa kalikasan. Kabilang na ang pagkasira ng mga palayan at ilog. Ang batong itim at ang buong palayan ay nasa gitna ng planong minahan. Nang gabing iyon, muling nagliwanag ang kristal at mas matingkad ang asul nito. Habang tinititigan niya ito, nakaramdam siya ng init sa kanyang palad. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya bulong ang narinig niya, kundi isang malinaw na boses na nagsabing protektahan ang pinagmulan. Alam na ni Elena ang kanyang misyon. Ang misteryo sa ilalim ng buwan ay hindi tungkol sa mga multo o engkanto, kundi isang babala at isang tawag para protektahan ang kanilang lupa. Sa tulong ng boses mula sa kristal, nakakuha siya ng ebidensya, mga lumang mapa at dokumento na nagpapakita na ang bundok kawayan ay isang protektadong lugar. Kinumbinsi ni Elena
na ang kanyang mga kababaryo na magkaisa at gumawa ng petisyon.